Pagkatapos ni Alex Cabagnot, ito namang si Terence Romeo ang inaasahan ng San Miguel Beer na babalik na. Sinabi mismo ito ni Coach Leo Austria pagkatapos talunin ng SMB ang Northport 88-87 doon sa kanilang Game 1 ng quarterfinal series. Sinabi ni Coach Leo na ito si Terence ay noong Sabado pa nakabalik sa PBA bubble at iniintay na lang yung clearance mula doon sa mga health officials ng Pampanga at ng PBA. Sinabi ni Coach Leo Austria na sa ngayon, importante na ito si Terence ay makabalik para magkaroon na ng kumpletong lineup ang San Miguel Beer. Nakita naman natin na talagang pinahirapan ng Northport ng SMB at match na match sila lalo na dito sa center kung saan parehong nag-double-double itong si Greg Slaughter at itong si Junmar Fajardo. At syempre, nakita naman natin yung ginawa ni Robert Bolick doon sa tira niya mula doon sa midcourt at syempre naman para sa San Miguel ay nasagot ito ni Cabagnot sa kanyang game-winning basket. Siyempre kung sa mga fans ng SMB, hindi na bago to dahil kilala naman talaga si Cabagnot na kapag ganyang mga last second plays ay siya talaga ang inaasahan ng Beermen. Sa ngayon, sinabi ni Coach Leo Austria na importante ay makarecover kaagad dito si Terence Romeo dahil kinakailangan ng SMP ng full lineup dahil nakita naman natin kung gaano kahigpit na kalaban itong Northport Batampier. At kung malampasan nga ng San Miguel Beer itong Batampier, ang makakaharap naman nila either itong TNT na number 1 seed ngayon or ang defending champion na Barangay Ginebra. Kaya sinabi ni Coach Leo Austria na hindi pwedeng magpakumpiyansa ang San Miguel Beer kahit ano pa ang mangyari dito kay Sean Anthony na na-injure do sa laban ng Northport Batampier. Hindi pa maliwanag kung kailan makakabalik ito si Anthony pero sinabi ni Coach Leo na kung sino man ang i-field ng Northport Batampier ay nakahanda na ang San Miguel Beer para lumaban. Dahil gusto na San Miguel Beer syempre mabawi na yung corona nila at unang step dyan ay kinakailangan malampasan nila ang Northport Batampier. Pagkatapos talunin ng San Miguel Beer ang Northport Batampier do sa Game 1 ng kanilang quarterfinal series, inamin ni Coach Leo Austria na nagkamali siya ng strategy sa pagbantay kay Robert Bolick. Itong si Bolick ay nakashoot mula do sa half court at kamuntik na itong magpanalo sa Northport Batampier kung hindi lang nakabawi ito si Alex Cabagnot do sa sumunod na play at siyang nagpapanalo sa Beermen. Sinabi ni Coach Leo Austria pagkatapos ng game na nakalimutan niya sabihin do sa kanyang mga players, partikular na dito kay Chris Ross, na dapat ito si Bolick ay babantayan kahit nasa half court dahil kaya niyang tumira doon. At ito ay dinemonstrate na ni Bolick doon sa laban ng Northport sa Alaska Aces nung nakaraan. Sinabi ni Coach Leo Austria na humanga siya talaga sa laro nito si Robert Bolick dahil napaka-clutch nito kahit nag-struggle siya buong game. Kung napanood ninyo yung laban ng San Miguel Beer at ng Northport, nahirapan si Robert Bolick lalo na nung first half dahil sa higpit ng gwardiya sa kanya ng San Miguel Beer. Pero nakagawa ito ng paraan para umiscore no second half at siyang nanguna do sa comeback ng Northport na nalamangan na ng 13 points ng Beermen. Ganun pa man, sinabi ni Coach Leo Austria na kailangan pang pagbutihin ng San Miguel Beer yung pagdepensa nila dito kay Bolick dahil kumbaga sa kotse, itong si Bolick ang engine ng Northport na nagpapatakbo talaga do sa team. At umasa tayo na do sa susunod na game ng SMB, mula backcourt ay didikitan na talaga ni Chris Ross ito si Bolick at hindi na ito papayagang tumira kahit pa sa half court. Sinabi ni Coach Leo na kamutik na silang nadisgrasya do sa game 1. Yun nga lang syempre, pasalamat dito kay Alex Cabagnot na talagang naging reliable naman. At nakita natin talaga na pagdating do sa mga huling minuto, pwede talagang maasahan ito si Alex Cabagnot. At sinabi ni Coach Leo Austria na ang importante do sa susunod na game ng San Miguel Beer ay lalo nilang higpitan ng depensa dito kay Robert Bolick para hindi na sila magawa nito ng paraan para umiscore katulad ng ginawa niya noong Game 1. Sinabi ni Coach Tim Cone na umaasa sila na bibigyan na ng clearance itong si Scottie Thompson para makapaglaro doon sa must-win game ng Gene King sa TNT Tropang Giga. Sa ngayon ito si Thompson ay nailagay doon sa health and protocol ng PBA at hindi ito makababalik hanggang hindi siya pinapayagan. Pero mukhang mabibigyan ito ng clearance at pag nagkataon, siya ay maglalaro na para sa Barangay Ginebra. Sa ngayon kasi, ang sigurado pala na hindi maglalaro talaga ay itong si Japet Aguilar dahil nga doon sa kanyang injury. Sinabi ni Coach Tim na hindi na babalik ngayong konferensya ito si Aguilar dahil naging mabagal ang progreso o improvement ng kanyang injury. Pero itong kay Scottie, clearance na lang ang iniintay nila. Sa ngayon, sinabi ni Coach Tim Cone na kahit dihado ang Barangay Ginebra ay lalaban pa rin sila talaga
At ang isang magiging key dyan ay kung paano nila dedepensahan itong si Mikey Williams na nagpapatakbo sa opensa ni Coach Chot Reyes. Asahan natin na gagamitin ni Coach Tim Cone itong si MJ Ayaay para depensahan itong si Williams, katulad ng ginawa niya kay Matthew Wright. Sigurado rin tayo na ito si Coach Chot Reyes ay gagawa ng adjustment at inaasahan na niya na gagamitin nga ito si Ayaay, kaya kinakailangan kung ito si Williams ay magiging mahigpit ang gwardiya ng Barangay Ginebra, kailangan mag-click yung shooting nitong si Jason Castro at ni RR Pugoy para mahirapan ng Barangay Ginebra na piliin kung sino ang babantayan sa kanila. Sa panig naman ng Gene Kings, kinakailangan kung ito si Scottie Thompson ay makababalik na, tumulong siya sa rebounding dahil dyan magiging dihado ang Ginebra dahil wala nga ito si Aguilar. Samantalang na sa TNT, nandiyan ito si Poy Eram at ito si Kelly Williams at idagdag mo pa si Troy Rosario. So kinakailangan talaga na magtulong-tulong ang Barangay Ginebra para magkaroon sila ng tsansa na talunin itong TNT, hindi lang ng isa, kung hindi ng dalawang sunod kung gusto nila makapasok ng semifinals. Si Calvin Abueva ngayon ang nangunguna doon sa Best Player of the Conference race. Sumusunod sa kanya ito si Mikey Williams ng TNT at Robert Pollick naman ng Northport Batangier. At sinabi ni Coach Chito Victorero na hindi na siya nagugulat na nangunguna si Calvin dahil napakalaki ng naiitulong nito sa Magnolia Hotshots. Naka 8 points at 13 rebounds si Calvin Abueva doon sa panalo ng Magnolia laban sa Rain or Shine Elasto Painters 81-70. At dahil sa panalo na yan, isa na lang ang kailangan game ng Hotshots na ipanado para makaharap sila itong Meralco Bolts o kaya ang NLEX Road Warriors sa semifinals. Sinabi ni Coach Chito Victorero na itong si Calvin Abueva talaga ang nagiging susi doon sa mga panalo ng Magnolia bukod dito kay Paul Lee at Ian Sanggalang. Medyo risky yung ginawa ng Magnolia na mag-trade para kay Abueva no off-season dahil alam naman natin ang reputasyon nito. Pero naging maganda ang pinakita ni Calvin nung nasa Phoenix siya at ngayon mukhang ipinagpapatuloy lang niya yan dito sa Magnolia Hotshots. Ang isa pang ikinatutuwa nito si Coach Victorero ay maganda ang nagiging chemistry ni Abueva at ng kanyang mga teammates. Walang problema dyan at kitang-kita naman natin sa court na maganda ang samahan talaga ng mga players ng Magnolia Hotshots. Dahil dito, naging madali sa kanila para tanggapin ito si Abueva doon sa team. At ngayon nakikita naman natin kung ano nagiging benefits na meron kang isang Abueva sa iyong koponan. Ganun pa man sinabi ni Coach Chito Victorero na hindi nila ina-underestimate itong Rain or Shine at umaasa sila na lalaban ito sa susunod na game para hindi ma-eliminate. Ang isa sa tinitignan dyan of course ni Coach Chito Victorero ay lalong mapaganda yung opensa ni Abueva at kung ito ay makaka-double figures sa susunod na laro at siya ay maging offensive threat, lalong mahihirapan ang Rain or Shine na bantayan ito si Abueva, ito si Lee at si Sanggalang. At sinabi rin niya na ito si Abueva syempre sa depensa ay maaasahan talaga ng Magnolia Hotshots laban doon sa mga scorer ng Rain or Shine. Shout out kay Anthony Alon, Orly, Emma, Nika, Liza at Samson family at sa XO Boys, Jason Mendoza, Art Castro, Johnson Lau, Joseph Pineda, Julius Benedict at Jason David, Dennis, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Judy Villarosa, Raven Banyes, RG Bueno, Jonel Alagon family, Dion Mercado, Brian Andres, John Cantos, Dexter Domer, Jose Juntilla, Santillana family, Leo Goping Talavera, JJ Sibum, Jordan at John Ray Di Malanta, Patrick Unabia, Joshua Giray, RL Pinoy, Luñesa family, Raymond Amuranto, Andrew Anyosa, Lenoto Giatans at Rudy Camiguin Jr.